Ito pong pag-uusapan natin mga kababayan, gaano nga ba katotoo na eto daw pong si Daniel Padilla ay pinatikim ng isang matinding hagupit ng mga panatiko ng Katniel mga kababayan. At dito mapapag-usapan din po natin yung pagsigaw ng ibang mga tao ng cheater dito kay Daniel Padilla at yung sinasabi na pagbaliwala daw nitong si Catherine Bernardo noong mga oras na binubu at sinisigawan ng cheater, etong si Daniel Padilla mga kababayan. Na po agad natin etong ating usapin patungkol po dun sa pagsigaw daw po ng mga netizen dito kay Daniel Padilla at pagbu at pagsabi ng cheater dahil nga mga kababayan dun sa hiwalayang Katniel at yung matinding ginawa sa poster nitong si Daniel Padilla mga kababayan. So umpisahan natin itong usaping ito dito sa vlog na inilabas po ni Nanay Christopher Min, itong live nila dito sa Christopher Minute sa 1PH mga kababayan. Piruin nyo itong si Daniel Padilla dito sa may arena na budawat na sigawan ng cheater. Kung tutusin mga kababayan, oo, nakakainis talaga yung ginawa ni Daniel dito sa hiwalayang Katniel. Pero kung pagbabasihan po natin, pumunta si Daniel Padilla dito sa may arena mga kababayan, Philippine Arena para tumanggap po ng award. At ang nakakalungkot lang kasi dito mga kababayan, dun siya sinalubong ng ibang mga netizen at tinawag, sinigawan ng cheater at pinagbu. At hindi lang yon, pati yung kanyang poster mga kababayan pinagsusulatan. May mga nakasulat na Kathryn deserve better at may iba-iba pang mga nakasulat. Hindi rin talaga natin may kakaila at may alis sa mga tao yung pagkainis nila kay Daniel Padilla dahil nga kung tutusin mga kababayan, biruin nyo napakainit na nung usapin sa isyo ng hiwalayan ng Katniel pero wala tayong nakikita na kahit na anong statement o pagtatanggol ni Daniel Padilla sa kanyang sarili mga kababayan. Di ba kung makikita ninyo, sinasabi na cheater, etong si Daniel Padilla patungkol dun kay Andrea mga kababayan, pero walang pagtatanggol etong si Daniel Padilla sa kanyang sarili. Na dapat mga kababayan ginagawa niya kung talagang hindi totoo yung mga akusasyon na lumalabas patungkol po sa kanya. Ano po, kaya hindi talaga maiiwasan na nagagalit yung ibang mga netizen sa kanya at humantong pa sa ganito na sinalubong siya ng pambubo at pagsigaw ng cheater. Ano po, so ito ay pagpatuloy pa natin. Diyos ko na, walang kasinsiridad. Nakala mo, parang tumanggap lang ng isang supot na candy at pasalamat na nakangiti. Na parang walang-wala lang sa kanya. Parang walang-wala. Samantalang si Catherine, ako po si Catherine Bernardo, Pilipina. Di ba? May mga ganun siya. Opo, nanay. Kaya ang mga comments nung tinatanggap niya, eto, nilista ko nga talaga, kinuha ko talaga ang mga comment ng ating mga... Sige, go. Pakibasa mo na. Sabing gano'n ng mga ating mga be respectful. Kaka-turn off ka, Daniel. Daniel naman, parang syunga lang, gumanon. Tapos, kasi nga mga kababayan, yung pagtanggap niya ng award, kung pagbabasihan po natin, talagang yung kanyang talumpati, yung kanyang salitang binibitawan mga kababayan, wala talagang sinseridad. At ang isa pang napansin ng mga netizen, parang hindi daw sincere dun sa mga sinasabi. Parang wala lang, hindi katulad nung kay Catherine mga kababayan na talagang may mga malalalim pang salita na ginamit nung nagtatalumpati. Etong si Catherine at talagang halatang halata mo yung pagmamahal at pagtanggap dun sa award na nakuha niya. Parang ganun mga kababayan, kaya nainis yung ibang mga netizen at habang nagsasalita siya mga kababayan, may mga sumisigaw ng cheater. Di ba, pagpatuloy pa natin, meron pang walang kwentang speech, diba? Speech, mga ganun. Ay, oo. Bakit ganyan si Daniel para namang wala lang? Ano ba? Oo. At binura na niya ang kanyang mensahe nung sila'y sabayan halos o magkasunod na nagpalutang ng kanilang split up message ni Catherine Bernardo. Wala na ngayon yung binura na niya yung isang biyaya ang pagmamahal mo at kung ano-ano pang mga eklatus, di ba? Oo, wala na, binura na niya. Ang dami tuloy nagtataka. Ano kaya yun? Bakit kaya? Nagkabalikan na kaya sila? Nako, hindi po. Nakita niyo naman po yung pagtanggi, pag-iwas ni Catherine kay Daniel kapag siya ay nilalapitan. At kagabi, binigyan pa siya ng jacket, ano? Pinagsuot pa siya ng jacket. Oo. Yung iniiwas ni Catherine yung upuan niya, inilayo. Medyo inilayo ng konti. Alam mo, may mga marespetong paraan para maipakita yung pag-ayaw, di ba? Marespeto, patagilid, pero ramdam na ramdam, di ba? At saka, ba't kasi nagpipilit? Kung talagang mahal pa rin naman siya ni Catherine, darating ang isang araw na magkakasalubong sila sa gitna, di ba? Tama yung sinasabi ni Nanay Christopher Min kasi ang dating mga kababayan doon sa ginagawa nitong si Daniel Padilla, parang ipinipilit niya kasi na maging sila ulit or parang pinipilit niya na patawarin siya nitong si Catherine ng mabilisan. Alam niyo, ganito kasi yan
Ang babae kasi talagang napakahirap magpatawad niyan. Hindi ko nilalahat. Pero may mga babae talaga na bato ang puso, mga kababayan, lalo na kung paulit-ulit mong nasasaktan yun. Hindi, tunay yun. Tunay yun. Sa sitwasyon kasi mga kababayan nitong si Catherine, kung maraming beses na, kung pagbabasihan natin yung sinabi ni Sian Gasa, kung maraming beses na ng babae itong si Daniel Padilla, means maraming beses nang nasakta na itong si Catherine Bernardo, hanggang sa umabot na nga mga kababayan sa punto na hindi na niya kayang isustain yung sakit na nararamdaman niya dahil nga sa pinaggagawa nitong si Daniel Padilla. So ngayon mga kababayan, yung sakit na yun yung nagiging dahilan para maging bato yung puso ng isang babae. Sa madalit salita mga kababayan, sa panahon kasi ngayon, sa sitwasyon nitong si Catherine Bernardo at saka nitong si Daniel Padilla, talagang kung pagbabasihan natin, bato talaga ang puso ni Catherine ngayon. Kasi kahit anong gawin nitong si Daniel Padilla na pag-care, kahit anong gawin na pagpapakyut, pagpapalambing, baliwala kay Catherine. Kaya nga kung makikita ninyo yung kamay ni Daniel Padilla nung inaabot niyang pilit yung kamay ni Catherine, iniiwas ni Catherine. Diba? At saka yung balitang lumalabas ngayon, yung mga sinasabi na nagkabalikan na itong si Daniel Padilla at saka itong si Catherine, mga kababayan, wala pong katotohanan yun. Dahil kung pagbabasihan nyo din yung post na inilabas po nitong si Catherine Bernardo, nung nag-post po siya, nakalagay po dun yung mga picture, yung mga larawan nung mga taong nakakapagpangiti at nakakapagpasaya po sa kanya. Pero wala po yung picture nila ni Daniel Padilla. Yun yung pinakamatindi. Tapos ang isa pa doon mga kababayan, may nakakaption pa na ayaw niya ng balikan. Parang ganon mga kababayan. At ang tanging gusto lamang nitong si Catherine Bernardo ay mag-moving forward. Sa madalit salita yung post po nitong si Catherine kung pagbabasihan natin, parang ayaw na niyang bumalik dito kay Daniel. Parang ganon. Kaya wala po talagang katotohanan yung mga kumakalat na balita na nagkabalikan na itong dalawa. Kasi kung makikita nyo naman yung mga panunuyo nitong si Daniel Padilla, parang wala nga lang nangyari. Kumbaga mga kababayan, ang nakikita natin doon, yung mga paghalik-halik niya kay Catherine, parang normal lang. Parang ang dating mga kababayan, sinusuyo niyang pilit etong si Catherine Bernardo at parang ipinapahiwatig niya na patawarin siya agad-agaran. Parang ganon. Ano po, hindi sa sinisiraan natin si Daniela, sinasabi lang natin yung nakikita natin. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Yun naman yun. Kasi naman itong si Daniel, wala sa lugar kung ano ba yun yung speech niya, pakiulit mo nga. Sabi niya, magandang gabi po sa inyong lahat. Anyong, tapos sabay tawa. Naakala mo, marami pong salamat. Napakaiksi ng kanyang talumpati na walang kalaman-laman. Kundi yun lang, maraming salamat po. Enjoy the night. Tapos, Yun naman lang short but sweet, di ba? Oo. Kaso para, ayun nga, ang dami nagko-komento. Ano daw, walang sinseridad, yun, totoo nanay. kwentong kanto, parang ganon ang sinasabi. Eto, ang sabi ni Tita Nene Olanday, Tita, yan ang napapala ng mga taong nanloloko. At parang nga walang nangyari sa kanila ni Catherine, tatawa-tawa lang, hindi siya seryoso. Sabi ni Tita Nene Olanday. At sabi naman, eto na, naku, ang dami-dami na. Akala siguro ni Daniel Padilla pagka nakagawa siya ng maraming pagkakamali, tatanggapin na lamang yun ni Catherine at magtitiis na lamang itong si Catherine mga kababayan dun sa mga pagkakamali nitong si Daniel Padilla, lalo na yung mga pambababae niya kung totoo man yun mga kababayan. Akala siguro nitong si Daniel pag nakagawa siya ng kalokohan ngayon, bukas mapapatawad na siya ni Catherine. At akala niya mga kababayan na anytime, kahit anong gawin niya, anytime pwede siyang patawarin, paulit-ulit nitong si Catherine. Hindi niya alam na yung tao napupuno din. Diba? Hindi niya alam, babae si Catherine mga kababayan, na dapat nire-respeto at pinapahalagahan. Pero ang nangyayari kasi dito, kay Daniel Padilla, parang niloko niya ng paulit-ulit etong si Catherine. Kaya naging bato yung puso ni Catherine dito kay Daniel. Kasi kung mapapansin niyo kahit anong panunuyo ni Daniel, baliwala talaga. Kumbaga being a professional lang yung ginagawa nitong si Catherine Bernardo. Talagang kumbaga for the fans, kumbaga for the work lang yung pinapakita nitong si Catherine dito kay Daniel. Kaya nga kung makikita niyo wala nang gaanong kilig Talagang ramdam na ramdam mo yung parang ayaw ko mang sabihin plastikan, pero parang ganon. 'Di ba? Kung makikita ninyo, parang trabaho na nga